farmland. Ito po ay located sa Gumaca, Quezon, kung saan may lawak po ito na 159,694 square meter or 15.9 hectares. Kulang-kulang 16 hectares po ito na nagkakahalaga lang po ito ng 6 million pesos or pumapatak po siya ng 37 per square meter. So ito po ay clean title, kaya no hassle, no worries, no sakit sa ulo. Kaya po ano pong iniintay nyo, grab it now before it's too late. So ito po ay mula sa Gumaca papunta sa mismong property ay 13 kilometers away po yung binayahe ko. Cemented road naman po ang daan. At mula po dun sa pinakampunduhan, may lakad po tayo papunta sa mismong property. 5 to 10 minutes lang naman po ang lakad natin. So bali yung nilakadan ko po, yun po yung magiging barangay road papunta sa kabilang barangay. Nadadaan po sa mismong harapan po ng ating property. Kaya ito pong property natin ay napakaganda. Meron po itong source ng tubig, may sapa-sapa sa loob at meron din po tayo ng cellphone signal. Marami pa rin pong puno ng nyog. Kaya dun sa mga nangangarap na magkaroon ng farm lot or may gusto pong i-develop na farm lot, ito na po yung may offer ko para sa inyo. Tutulungan ko po kayong i-develop ito. At kung ano pa po yung mga idea na gusto nyo gawin, matutulungan ko po kayo. Kaya ano pa pong iniintay nyo? Tara, samahan niyo po ako, iikutin ko po yung property. So, ngayon naman po ay pupuntahan natin yung isang property na pinabebenta rin po ni seller. So, itong way na pong ito ay papunta po ito ng Pitogo, Quezon. And then, ito po ay papunta naman ng Gumaca. So, mula sa Gumaca hanggang dito, 11 kilometers away po tayo. So, itong barangay road na ito po ang papunta dun sa mismong property. Tara po. So, mula po dun sa National Highway, tinakbo po namin itong barangay road ng 2 kilometers away po tayo. So, hanggang dito lang po yung sasakyan. Pero ito naman po ay pinakang pede road po papunta sa Laguna, Sisirin. So, ang pinakandulo pa po natin ay sa Bantad Villafuerte. Gumaca, Quezon pa rin po yun. Ang labas po ay Kamuhagin. So, tagusan po yung kalsada. Pero, sa ngayon po, may lakad po yung property, papunta dun sa property. So, lalakad po tayo ng almost 7 to 10 minutes po. Sa ngayon po, bali itong pagpunta ko ay maputik po. Makikita nyo. So, bagong ulan po kasi. So, ito po yung reality papunta dun sa mismong property. Pero kung mainit po ang panahon, basic na basic lang to sa akin lakadin. Ayan. Para po at least makita nyo po. So, ayan. Pinapakita ko po itong reality na to. Ito naman po yung dadaanan mismo talaga ng pede road. Ayan. So, kita nyo naman po. Maputik po ngayon eh. Kaya makikita nyo, ayan. Yapak si Jeya. Reality talaga ha. So, alright. Nandito na po tayo mismo sa property. Nilakad lang po namin ng 6 minutes dahil maputik. Pero kung tuyo po ang daan, basic na basic lang to sa akin lakadin. Kaya saan yung pinakang boundary natin? Yung pinakang boundary dito sa harapan. Ay, ito po!
Yung, yung Pede Road, saan na mismong daan? Yung Pede Road na dinaanan natin. Dito sa harap natin. Yun, dinaanan natin. So, yung Pede Road po, ibig sabihin, dito dadaan. Yan po. So, yung ating property, ito na po yung mismong boundary. Ano po? Yan. Didikit tayo dun sa mismong Pede Road. Yung property po natin, ito na po. Ito yung pinakambukana. Hanggang saan po ito? Hanggang doon po ba? 15 hectares po ito, di ba? 16. Kulang 15,000 plus ito. So, nasa 16 hectares po ito. So, ito po yung location natin, bali. May slope. Saan po yung kapantayan niya dito? Sa kabila yung ating kapantayan. So, ito po yung ating property na ipinabebenta sa atin ng seller. Bali, hanggang saan po siya dun? Yung paikot na yan. Paikot po siya. Sa kabilang bundok na yan. Sige, tingnan po natin dun para at least makita ko. Maganda tong lagyan ng piggery. Malayo sa bahayan. Kahit poultry, malayo din sa bahayan. Kasi yung access naman niya papunta dito, pag may rusko, kakaya namang ipasok ang rusko basta mainit ang panahon. O kaya bakahan. Ang dami pa rin palang nyug, ano? Dami rin puno ng mga madami rin prutas. May ano po ito yung nagkakaingin. Ayan. Atin pong pupuntahan muna itong baba. Para at least makita po natin yung mismong looban ng property. So itong nakatira naman po dito, hindi naman po yan tenant. So sila po ay nag-uuling. Nag-aalaga lang din po ng baboy dito. Ang kagandahan din, hindi bangin po. Hindi siya bangin, lang siya. Yung pababa lang. Anahay. Oo. Itong part na to, ito pababa. Yan, pababa yan. Pagkita po ata nito sa papo. So, ito po ay may sapa sa mismong loob ng property. Tukal nyo nga ito. Hindi ko lang punta namin dito. Nasa gitna na ito yung ano. Ibig sabihin po, yan po. Sako pa rin yan. Doon sa babang yan, may sapa. So, kapantayan yung baba. Halos may pasok natin yung loob para at least may idea tayo dito sa status mismo ng lupa. Ayan. So talaga pong masuka lang siya o madamo. Ito'y pahawanan pa. So good for investment po talaga ito. Pinapaliparan na rin po namin ng drone shot para po at least makita natin yung buong aerial shot. So, dito sa part na to, ayan, makikita nyo po, slope, pababa siya. Punta dun sa kapantayan kung saan meron pong sapa. So, pupunta ako dito sa mismong baba, sa pinakababa niya, para po at least mas makita po natin. Lawak po talaga, ano. So, makikita niyo po na ito yung sapa. Kasi pag sinabi ni Jaya na may sapa, makikita niyo po yan. Kahit po yung nasa kalagitnaan pa ng lupa. Ayan. Ay, tabi po. Ayan. So, makikita niyo po, ayan. Yung pinakang sapa niya po. Andito po tayo sa may pinakang gitna ng property. So, yan po yung pinakang sapa-sapa niya. Dugtong po siya dun.
So may mas malaki pa pong ano doon ng sapa. So, may pinakambaba. So ito po na pataas na ito ay sako pa rin po siya ng property. Halos po may kababaan pa rin po dito yung mga niyog. So doon po sa kabila pa, hindi ko na iikutin. Kaya po panalapiran ko na ng drone. At least nakita niyo po yung pinakang source ng tubig po dito. May running water po talaga siya. Nasa inyo na lang po kung ano po yung pwede nyong gawin dito sa farm na to. Kasi may mga iba client na naghahanap na may source ng tubig sa gitna o mga running water. So ito po yung isa sa mga may offer ko na meron pong running water sa loob mismo ng property. So dito naman kami sa kabilang part pupunta. So, yung mga tinanggal nilang nyug dito, ito po yung mga sobrang taas na. Then, pinalitan po nila ng mga bagong tanim. Dito na tayo dumaan sa kabilang part. Yan. So, galing po ako doon sa mismong baba. Hindi naman ako napagod. Kasi hindi po ganun ka ahunin. Ano lang siya, anahay. Kumbaga, itong property na to, nasa inyo na kung ano natin siya i-develop at pagagandahin. So, ayan po. So, hanggang dun pa po tayo. So, isipin nyo po, ito yung dadaanan ng Pedro Road sa harapan po mismo natin. Halos to kapantayan. Pwede tayo maglagay dito ng mga baka. Or figure kasi 5 minutes lang naman tayo, 5 to 10 minutes lang away lang naman tayo dun sa mismong barangay road. So, pag mainit, pasok po ang Rosco. Pero at the same time, ngayon naglalakad ako kasi wala akong pasok. Ayan po, kita nyo dyan. Sabi nga nila, don't wait to buy real estate. Buy real estate and wait. Napakamura lang po nito. Kaya, grab it now. Yan, thank you so much po. So, pa-click and pa-subscribe and like and follow na lang din po ang aking YouTube account, pati na rin po ang aking FB page. Salamat po!